na iyon ni Rafael. Saglit akong natigilan bago umiling. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon pero pwede ko siyang tawagan, nakangiti kong sagot. Nag-aalala ako sa sinabi ni Elijah kanina eh. Baka totohanin niya. Baliw pa naman iyon minsan mag-isip. Sagot nito. Natigilan naman ako. Nga pala, kalog at may pagkapilyo si Elijah, pero nakakatakot pa rin ang nabanggit niya kanina. Ayaw ko naman siyang mapahamak kung pwede naman namin siyang matulungan. Alam kaya ito nila Ate Miracle? I mean, mabait si Ate Ethel, at kung nagmamahalan silang dalawa, dapat maging legal din sila sa mga mata ng mga kapatid mo. Sa mommy at daddy ni Elijah. Nakausap ko si Ate Ethel before tayo pumunta dito sa Batangas at nabanggit niya sa akin na pasekreto na daw silang nagsasama ni Elijah. May pinag-aawayan sila kaya ilang linggo nang hindi nagpapakita sa kanya si Elijah, kaya siguro napuno na siya at umalis na ng tuluyan ng kondo. Mahaba kong sagot. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Rafael dahil sa sinabi nito. Walang nababanggit sila Ate Miracle at Kuya Roldan tungkol dito. Gagong Elijah, may pasekre-sekreto pang nalalaman at ngayong iniwan siya, basta na lang siya maglalasing. Pati tayo idinamay pa sa pagiging broken-hearted niya, sagot ni Rafael. Baka sa boses nito ang inis. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay para pakalmahin. Hayaan mo na muna. Tatawagan ko na lang si Ate Ethel at aalamin ko kung nasaan siya. Tutulong ako sa kanilang dalawa hanggat kaya ko, nakangiti kong sagot. Nagkaroon ka patuloy ng obligasyon. Imbis na relax ka lang sana nadamay ka pa sa problema ng pamangkin ko, sagot ni Rafael. Hayaan mo na. Hindi na din naman iba sa akin si Elijah. Mabait din naman siya at maayos ang pakikitungo niya sa akin. Si Ate Ethel naman, ganoon din tagapagtanggol ko kaya siya laban sa mga nambubuli sa akin noon siguro ito na din ang chance ko para makabawi sa kanila, nakangiti ko. Sagot. Buong pagmamahal naman akong tinitigan ito sabay haplos ng pisngi ko. Pagkatapos kumain balik kwarto kami ni Rafael. Kaagad kong hinagilap ang aking cellphone at tinawagan si Ate Ethel. Mabuti na din at kaagad itong sumagot at nang tanungin ko siya kung nasaan siya, nasa isang kumpanya daw siya. Nakapila dahil nag-a-apply ng trabaho. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad ko itong niyaya na puntahan ako dito sa resort. Noong una parang ayaw pa nitong pumayag dahil malapit na daw tawagin ang pangalan niya for interview pero noong sinabi ko na namimiss ko siya napapayag ko din mabait si Ate Ethel at alam kong hindi niya ako bibigyan. Diyan ka lang ipapasundo na lang. Kita sa isa mga driver ng Villarama. Private road ang daanan patungo dito sa resort at baka mahirapan ka kapag mag-commute ka lang, sagot ko sa kanya. Ano ba kasi ang meron? I mean, bakit biglaan naman ang pagyayaya mo sa akin, sagot nito. Of course, iniiwasan kong banggitin sa kanya ang tungkol sa problema nilang dalawa ni Elijah. Baka kapag malaman niyang nandito din si Elijah, hindi ako pupuntahan eh. Basta, punta ka na lang. Surprised wedding ang nangyari sa akin at nakukonsensya ako dahil hindi kita naimbitahan. Ikaw pa naman ang isa sa mga best friend ko, tapos wala ka sa importanteng okasyon ng buhay ko, sagot ko. Mabuti na lang at nakaisip ka agad ako ng magandang dahilan. Nabalitaan ko nga na ikinasal kayong dalawa ni Rafael. Kalat na kalat ang balita sa mga newspaper at na-feature din sa mga telebisyon. Akalain mo, nagkaroon na ako ng friend na tinitingala na din sa lipunan. Masaya ako para sa iyo Nika. Congratulations! Sagot pa nito sa kabilang linya. Kaagad naman akong napangiti. Well, kung talagang masaya ka para sa akin, huwag mo akong biguin ngayong araw. Huwag kang mag-alala, kung kailangan mo ng trabaho, akausapin ko si Rafael tungkol dyan. Baka matulungan kanya na makahanap ka agad na hindi na kailangan pang pumila ng matagal, sagot ko. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. Sige, promise mo iyan sa akin ha? Kailangan ko na kasi talagang makahanap ng trabaho. Maubos na ang ipon ko at kailangan ko din makapagpadala ng pera sa probensya, sagot nito. Hindi naman nagtagal ang aming pag-uusap. Kaagad kong sinabi kay Rafael kung saan pipick-upin si Ate Ethel, kaya kaagad nitong tinawagan ang isa sa kanyang mga tauhan. Sila na ang bahalang maghatid kay ate dito sa resort. Halos nasa honeymoon stage pa tayo pero inaayos pa natin ang love life ng iba.
Pasaway talaga itong si Elijah, narinig ko pang reklamo ni Rafael pagkatapos nitong makipag-usap sa telepono. Kakatapos lang itong kausapin ang isa sa kanyang mga tauhan na susundo kay Ate Ethel. Hayaan mo na. At least nakatulong tayo sa pamangkin mo, nakangiti kong sagot habang himas-himas ko ang medyo may kalakihan ko ng tiyan. Sabagay, nandito na eh. Wala tayong magagawa kundi tulungan sila. Baka totohanin pa ni Elijah ang sinabi niya kanina, nakangiti nitong sagot. Ilang oras din kaming naghintay bago muling nakatanggap ng tawag mula kay Ate Ethel na nasa ibaba na daw sila. Kaagad kong niyaya si Rafael pababa para salubungin siya. Mukhang hanggang ngayon tulog pa si Elijah, kaya naman chance na naming dalawa ni Ate Ethel na makakapagkwentuhan muna. Kumusta ang biyahe? Nakangiti kaagad kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Hinawakan ko pa ito sa dalawang kamay at binigyan ng masayang ngiti sa labi. Iniwan muna kami ni Rafael para makapag-usap daw kami ng maayos. Ayos naman. Naku, congrats ulit, malapit na pala kayong magkaanak ni Rafael. Ang swerte mo talaga Nika, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na matawa dahil sa sinabi nito. Siya nga pala, pasensya ka na kung hindi na ako nakapag-return call sa iyo noong last natin na pag-uusap. Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw ha? Nakakapagtampo ka, nagawa mo pa talagang magsikreto sa akin, kunwari nagtatampo kong sagot sa kanya. Kaagad itong natameme kasabay ng pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito, nagtataka naman akong napatitig dito. Hindi ako sure kung seryoso ba talaga sa akin si Elijah. Hindi ko din alam kung mahal niya ba ako or gusto niya lang akong gawing parausan, luha nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Nashock yata ang buo kong pagkatao dahil sa narinig kong salita mula dito. Mukhang may mas malalim pa na dahilan kaya nagawang umalis ni Ate Ethel ng kondo. Mukhang may mga bagay na dapat kong malaman tungkol sa kanilang dalawa. Wala naman talaga akong balak na. Patulan siya hindi lahat ng tao kasing swerte katulad mo Nika. Kaya lang dumating talaga sa punto na kailangan ko siya noon na aksidente si tatay at kailangan niya ng malaking halaga para maoperahan, kwento nito. Nagulat man pero hindi na ako nakaimik. Hahayaan ko na lang muna siyang magkwento. Bihira lang din kasi kaming nagkakausap kaya naman wala akong kaalam-alam sa mga nangyari kay Ate Ethel. Noon pa man kinukulit niya na ako. Hindi ba't siya din ang tumulong sa akin noon para makapasok ako sa isang restaurant? Noong nalaman niya na kailangan ko ng malaking halaga. Inofferan niya ako indecent proposal pero pinatos ko pa rin. Pumayag akong ibigay ang katawan ko sa kanya, kapalit ng mga gastos para sa operasyon ni tatay. Iniwan ko na din ang trabaho ko dahil iyon ang gusto niya. Gusto niyang mag-focus lang ako sa kanya dahil bayad na daw ako. Hindi ako pwedeng umatras dahil may kontrata siyang pinapirmahan sa akin. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi siya magsasawa sa akin, mahaba nitong sagot. Sunod-sunod din ang pagtulo ng luha sa mga mata nito habang nagkwento. Lalo akong nagulat. Hindi ko akalain na may mga ganitong nangyayari na pala sa buhay niya. Sa buhay nilang dalawa ni Elijah. Anong sabi mo? Nagawa ni Elijah iyan sa iyo, sagot ko. Hindi ako makapaniwala na may ganoong pag-ugali si Elijah. Ni sa hinagap hindi man lang sumagi sa isip ko na magagawa nitong mag-take advantage sa kalagayan noon ni Ate Ethel. Imbes na tulungan niya na lang nagawa niya pa talagang gawing sex slave ang best friend ko kapalit ng pera. Sa mga nalaman, pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko. Nakaramdam din ako ng panlalamig ng buo kong katawan. Na-realize ko na hindi ko pa pala lubusang kilala si Elijah. Hindi pala siya mabait na tao dahil nagawa niyang pagsamantalahan ang kahinaan ni Ate Ethel. At pumayag ka? Bakit? I mean hindi mo ito nababangit sa akin noon. Gago ang Elijah na iyan dapat nga pala talaga sa kanya iiwan mo Hindi niya man lang naisip kung ano ang posibleng epekto sa iyo ng ginawa niya, naiinis kong sagot. Hindi ko maiwasang maawa kay Ate Ethel. Hindi na nito napigilan pa ang lalong maiyak. Awang-awa naman akong napatitig sa kanya. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga nalaman ngayon. Kung kailan hindi ako pwedeng ma-stress dahil buntis ako mukhang hindi ko ito maiiwasan ngayon. Humanda sa akin ang Elijah na iyan. Hindi pwedeng hindi siya maparusahan sa ginawa niya kay Ate Ethel. Kasalanan ko din naman dahil pumayag ako.
Pero alam mo, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga nangyari sa aming dalawa mukhang ako pa rin yata ang mas talo dahil lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko na malaya na minahal ko na pala siya ng sobra, narinig kong wika ni Ate Ethel. Sa mga narinig ko kay Ate Ethel, hindi ko tuloy malaman kung tama ang naging desisyon ko na papuntahin ito ngayon dito sa resort. Napaka-unfair naman pala talaga ni Elijah sa kanya. Hindi ko akalain na sa kabila ng kabaitan na ipinapakita nito sa akin, may itinatago pala itong ganoong ugali. For sure hindi ito alam nila at Miracle. Lalong hindi din siguro ito alam nila Mommy at Daddy. Heist hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot. Hindi ko akalin na sa kabila ng kasiyahan na nararanasan ko ay isa palang tao na malapit sa akin ang nagdurursa. Mahal ko siya kaya nagawa ko ring pumayag sa mga kondisyonis niya. Umaasa ako na matutunan niya din akong mahalin pero nalaman ko na. Lang na may iba na siyang gusto, napukaw ako mula sa malalim na pag-iisip ng muling magsalita si Ate Ethel. Awang-awa ako dito dahil kita ko sa kanyang mukha ang paghihirap ng kanyang kalooban. As I don't know, nagulat ako ate. Hindi ko akalain na may mga ganitong nangyayari na pala sa iyo. Dapat noong nangangailangan ka ng pera sinabi mo din sa akin. Siguro naman matutulungan din kita eh. Na hindi na kailangan pang pumayag sa gusto ng Elijah na iyon, sagot ko. Kaagad itong napayo ko. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga dahil parang gusto ko na din maiyak sa sobrang awa na nararamdaman ko sa kanya. Sorry, nahihiya din kasi ako eh. Magkaibigan tayo pero ayaw kong isipin ng ibang tao na oportunista ako. Kailangan din ng pamilya mo ang tulong at ayaw ko nang dumagdag pa. Sagot nito sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Ate naman, para ano pa at magkaibigan tayo? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang palagi kong tagapagtanggol noon? Malapit ka sa puso ko at nasasaktan din ako sa mga nangyari sa iyo ngayon, sagot ko sa kanya. Pilit itong nagpakawala ng ngiti sa labi. Hinawakan pa ako nito sa kamay bago nagsalita. Laban ko ito. Kakayanin ko. Huwag mo akong isipin, ayaw kong maapektuhan ang pagbubuntis mo dahil sa akin. Sagot nito. Lalo naman akong humanga sa ipinapakita nitong katapangan. Grabe pala ang fighting spirit ni Ate Ethel. Alam mo naman na wala akong kapatid, di ba? Parang kapatid na ang tingin ko sa iyo ni Ka. Kaya nga lahat. Ginawa ko noon para maipagtanggol kita eh. Hindi mo dapat problemahin ang mga problema ko. May awa ang Diyos at malalagpasan ko din ito, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bigla tuloy akong nakaramdam ng guilt. Sa lahat ng mga masasayang nangyari sa buhay ko, nakakalimutan kong imbitahan ito. Napakalinis ng pagmamahal na ibinigay nito sa akin. Noon pa man parang ate ko na nga siya. Although 2 years lang ang tanda nito sa akin pero napakabait ng pakikitungo niya sa akin. Ate, salamat. Parang kapatid na din ang turing ko sa iyo. Nakakalungkot nga lang dahil dumaan ka sa matinding pagsubok na wala ako sa tabi mo. Hindi man lang kita nadamayan, sagot ko sa kanya. Pilit itong umiti sa akin kahit na sobrang hirap ng nararamdaman ng kalooban nito. Huwag mong isipin yan. Masaya ako sa naging kapalaran mo. Masaya akong nakikita na nasa maayos kang kalagayan ni Ka, nakangiti nitong sagot. Salamat ate, teka anong oras na ba? Hindi ka pa yata kumakain sasamahan kita sa dining area para malagyan ng laman ang sikmura mo, yaya ko dito. Pilit kong pinapasigla ang boses ko para naman gumaan pareho ang aming pakiramdam. Muling sumilay ang pilit ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Sure, kanina pa nga ako gutom eh. Kaya siguro napaka-emotional ko, sagot nito. Kaagad naman akong tumayo at hinawakan ito sa kamay. Sabay na din kaming naglakad papasok ng villa. Diretso kami ng dining area. Pahinga tayo ng mga kasambahay kaya naman ako na mismo ang naghalungkat ng pwedeng makain sa loob ng ref, mabuti na lang at marami pang mga leftover kaya isa-isa ko iyong nilabas. Ate, pili ka na kung ano ang gusto mong kainin, nakangiti kong wika. Ima-microwave na lang namin ang mga ito para makakain kami pareho. Muli na naman kasi akong nakaramdam ng gutom. Ang dami niyan ah. Teka, ako na lang ang mag-iinit ng mga ito. Maupo ka na lang at ako na ang bahala, nakangiti nitong sagot sa akin. Kaagad naman akong umiling. Guest kita ate kaya dapat pagsilbihan kita, natatawa ko namang sagot.
Naku, baliktad yata. Hindi mo ako dapat pagsilbihan dahil nakakahiya sa iyo. Ikaw na ngayon ang pinagsisilbihan ng lahat, Nika. Natatawa naman itong sagot. Naglalagay na ito ng mga pagkain sa pinggan para maumpisahan na naming initin sa microwave. Sos, hindi totoo yan. Ako pa rin ang Nika na nakilala mo, ate, sagot ko. Kaagad ko naman napansin ang pagtango nito. Alam ko dahil kung talagang nagbago ka na hindi mo ako naiisip ngayon, natatawa na nitong sagot. Kinuha ko naman ang bowl na mailamang pagkain at ako na mismo ang naglagay sa loob ng microwave. Hindi ako magbabago, no, asawa ko lang ang mayaman at ako pa rin ito. Sagot ko. Kaagad ko naman narinig ang malakas na pagtawa ni Ate Ethel, kasabay ng pagpasok ng isang figura dito sa loob ng dining area. Walang iba kundi si Elijah. Sapo nito ang ulo. Magulo ang buhok at mukhang kagigising lang at parang tanga na natulala na nakatitig sa gawin ni Ate Ethel. Oh Elijah, gising ka na pala? Masakit ang ulo. Inom pa more, wika ko para mapukaw ang atensyon nito. Parang bigla kasi itong naging tuod. Pareho pa talaga silang dalawa ni Ate Ethel na walang kakukurap-kurap na nakatitig sa isa't isa. Ano ito, may sarili na silang mundo ngayon? Silang dalawa lang ang tao dito sa loob ng kusina. Ethel, honey, nandito ka? Sinundan mo ako dito. Hindi ka nagalit sa akin, narinig ko pang bigkas ni Elijah. Parang gusto ko naman itong batukan. Pagkatapos ng mga ginawa niya kay Ate Ethel, nagawa niya pa talagang magtanong ng ganito. Feelingero pa. Sino siya para sundan ni Ate Ethel dito? Sa mga nalaman ko na pinanggagawa niya kay Ate Ethel, hindi ko hahayaan na saktan niya ulit ito. Kung talagang mahal niya si ate, dapat paninindigan niya. Hindi pwedeng basta na lang niyang ibahay na hindi niya pinapakasalan. Hindi ko maiwasan na magpapalipat, lipat ng tingin sa dalawa. Kanina patitig na titig sa isa't isa na akala mo 10 taon hindi nagkita. Nandito ka din, narinig kong tanong ni Ate Ethel. Napansin ko pa ang pag-uunahan sa pagpatak ng luha sa mga mata nito. God! Hindi mo ba alam kung gaano kita na-miss, sagot naman ni Elijah. Kaagad pa itong naglakad papunta kay Ate Ethel at niyakap ng mahigpit. Tahimik naman akong nanonood sa kanilang dalawa. Hindi ko pa maiwasan na mapataas ng kilay nang mapansin ko na biglang nagpumigla si Ate Ethel. Galit nga talaga kay Elijah at dapat lang na mag-extra effort ito kung gusto niyang magkabati pa silang dalawa. Pwede ba, Elijah? Bitawan mo nga ako, narinig ko pang wika ni Ate Ethel. Halata sa boses nito ang pagdaramdam. Bahala na, sismosa na kung chismosa, pero curious talaga ako kung nagmamahalan ba ang dalawang ito. Sayang naman kung ngayon pa sila maghihiwalay gayong may gusto naman pala sila sa isa't isa. Kung willing naman magbago si Elijah at mangako siyang pakasalan si Ate Ethel, well, not